Naku po mga kapatid, eto hindi fake news 'to, eto panonoorin natin sa legit na tagapagbalita, UNTV News and Rescue mga tol. Malaking puwersa ng China ships o mga barko ng China ipinadala daw no sa may Scarborough Shoal. Yan ang sabi ng isang US maritime expert mga kapatid. Naku po. Ano, ayon dito sa report, iniulat ng isang US maritime expert ang umano'y pagpapadala ng China ng malaking puwersa ng mga barko nito sa bahagi ng Scarborough Shoal. Mga tol, alamin natin to, bigyan natin to ng reaction video and commentary mga tol. At bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Nagpadala na umano ang China ng malaking puwersa sa may Scarborough Shoal bago ang nakatakdang civilian mission ng Pilipinas sa May 15. Ayon sa US maritime expert na si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungubkob na gagawin ng China sa Scarborough Shoal. Ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungubkob. Ibig sabihin pananakop o pangangkin ng China dito sa Scarborough. Magkakaroon ng ano ba yun? Civilian, balikan natin yung sinabi mga tol. Sa May 15 gagawin. Si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking ang nakatakdang civilian mission ng Pilipinas sa May 15. Ayon sa US Maritime Civilian mission. No, sasamahan niyo ng atin to. Mamimigay ata sila mga tol no sa mga mangingisda o sasamahan ng mga mangingisda dito sa may Scarborough. So, bago 'yan, syempre dahil nga nalaman na ng China itong plano ng Pilipinas May 15, inunahan na nila mga tol. 'Di ba? Nagpadala na sila ng malaking puwersa. Malalaking barko din 'to mga tol. China Coast Guard o baka may kasama pang Navy yan mga tol. 'Di ba? Talagang hindi bibitawan ng China etong Scarborough mga tol. Kasi napasakamay na nila yan nung 2012 nung nagkaroon ng ng standoff mga tol. Kaya nga dapat hindi natin isuko yung Ayungin Shoal kasi once napasakamay ng China yon mga tol, hindi na rin natin makukuha yon. Hindi na natin malalapitan yon mga tol. Tapos eto pang nababalita, 'di ba? Nagtambak sila ng mga patay na corals dito sa may Escoda Shoal. Biruin mo 75 nautical miles lang 'yon mga tol mula sa Palawan. Parang daw 'yan gagawan nila ng artificial island mga tol. Gagawan nila ng artificial island o kung ano man ang plano nila doon, baka gawan pa nga nila ng military base yun. So talagang ibang klase nitong mga galawan ng China mga tol. Expert na si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungubkob na gagawin ng China sa Scarborough Shoal. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Powell na nagpadala na umano ang China ng 4 na Coast Guard ship sa lugar kasama na ang 26 na malalaking maritime militia. 30 agad yan. Ayon pa sa maritime expert, tila determinadong muli ang China na gumawa ng agresibong aksyon upang igiit ang umano'y kanilang karapatan sa pinagtatalunang teritoryo. Hindi kasi nila matanggap yung pagkatalo nila mga tol, mga bitter tong mga to Wala naman sila ng karapatan dyan, talo na sila noong 2016 pa Sa ngayon, wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard at Atin Ito Coalition ukol dito. Naunahan pa sila ni Ray Powell. Ikaw bilang isang Pilipino mga tol, anong masasabi mo dyan sa balitang yan no? So eto mga tol, dagdag lang tayo, posibleng paggigipit o panggigipit ng Chinese sa civilian mission sa West Philippine Sea. Pinaghahandaan na daw ngayon ng Philippine Coast Guard. Siguro dahil doon sa na-report no, mula rin dito sa UNTV no, sa UNTV pa rin. Doon sa report nga ni US maritime expert na si Ray Powell, sabing ganon tiniyak ng Philippine Coast Guard na may nakahanda itong contingency plan laban sa posibleng panggigipit ng China sa civilian caravan sa Pilipinas mga tol o civilian mission nga yung tinatawag nila. Hindi natin alam kung anong gagawin nila dyan pero panoorin natin tong balitang to. Ryan, ano yung detalye nitong contingency plan ng PCG? Meron na silang contingency plan. Pero hindi na ito pa sa media
kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling harasin itong civilian caravan ng ating ito coalition nakatakdang magtungo sa West Philippine Sea. So ito nga ay tanong mga tol. Ano yung contingency plan ng PCG? Kung sakasakali lang naman harasin ng China Coast Guard itong caravan na to, itong civilian mission na to. For example, harangin, banggain, i-water cannon. Ano kaya ang gagawin nila mga tol? Tuloy natin. Karapatan ng atin ito coalition na maglayag sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc kung sakaling ituloy ng grupo ang nakatakdang civilian caravan sa May 15 hanggang 17 ngayong buwan. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na ang namonitor ni Ray Powell na ay forecasting ng maaaring mangyari dahil sa namonitor nito ng mga barko ng China na patungo sa Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang kanilang mandato ay siguraduhin ang kaligtasan ng mga sasama sa civilian caravan. Muli nitong nilinaw na ang inisyatibong ito ay galing sa mga sibilyan at walang kinalaman ng pamahalaan sa kanilang paglalayag. Subalit kung may pangaharas ang China na gagawin, ay magiging proactive umano ang PCG para sa kaligtasan ng mga sasama. Sa isang pahayag, sinabi ng atin ito coalition na itutuloy nila ang civilian caravan sa Miyerkules sa kabila ng pagdedeploy ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc sa posibleng paghaharang sa civilian convoy. Okay, ito ang pinaka-aabangan natin dyan mga tol. Dahil mukhang nakikinita-kinita na natin mga tol kung ano mangyayari. Kasi kahit na ito ay hindi sponsored by the government, ito ay inisyatibo daw ng taong bayan, itong mission, civilian caravan na to, civilian mission na to. Alam naman natin walang pakialam tong China mga tol. Ito nga sa BFAR nga, di ba? Hindi naman mamimigay lang sila ng supply. Mamimigay lang sila ng ayuda sa mga maliliit na mangingisda. Anong ginawa nila? Winater cannon nila mga tol. Nakakala mo naman talagang sobrang banta sa soberanya nila yon. 'Di ba? Grabe mag-react yung China mga tol OA, alam mo yung OA? 'Di ba yung isang barko na mamimigay lang ng ayuda, mamimigay ng gasolina, mga pagkain, 'di ba? Sa mga mangingisda, iwa-water cannon mo. But sa tingin mo ba threat 'yan sa tinatawag ng soberanya nyo kahit hindi naman inyo? 'Di ba? Doon pa nga lang may kita mo na talagang walang pakialam sa sangkatauhan nitong China mga tol So ano pa nga aasahan natin dito sa May 15? Ako, abangan natin to mga tol. Pero sana naman wag topakin itong China at gumawa ng kabulastugan dahil talagang makakatikim na naman sila ng sa Pilipinas. Diplomatic protest. Diplomatic protest. Well, nakakatawa lang mga kapatid kasi yun naman talaga ang kaya nating iganti. Kasi wala talaga di ba? Coast Guard na nga may sabi. Sana dumating yung mga 27 meters na barko na nirequest daw ng presidente sa gobyerno ng Japan. O pag dumating daw yun talagang may capability na silang mag-flex ng muscle. O sana nga talaga magkaroon na tayo ng ganun para makita naman nating pumapalag ang Coast Guard natin mga tol, di ba? Hindi yung puro pinapaliguan lagi ng water cannon. Tuloy natin. Diyan muna ang latest mula dito sa Manila. Balik sa'yo. Aga? Ryan, doon sa pupunta doon sa mga civilian caravan, sino-sino yung kasama doon sa grupo? Meron bang group of media or group of medical team na maaring umasiste dito sa mga kababayan natin, Ryan? Meron na mga international at mga local medias na kasama dito. Hoy, local at international media. So dapat alam ng China yan para maghunos dili sila sa mga galaw nila. Meron na mga international at mga local medias na kasama dito at nakatakda na nga na tumulak itong grupo sa bukas ng umaga papuntang Botolan, Zambales at kung saan mula doon ay magja-jump off sila sa isang lugar dyan patungo sa Scarborough Shoal. At kasama nga rito yung mga ilan na mga sumama din noong unang civilian caravan na binalak naman na magtungo dito sa isang bahagi naman ng West Philippine Sea. At karamihan dyan ay mga youth leaders.
May mga dala silang mga bigas ata yun ba ipapamigay nila sa mga sa mga mangingisda, mga tol. Ito'y hindi naman banta, no? Kahit na sabihin natin, sakyan na natin yung sinasabi ng China ng soberanya nila yan. Hindi yan banta sa kanila. 'Di ba? Hindi naman panggera yung barkong yun eh. Hindi naman panglaban yun eh. 'Di ba? Mamimigay lang yun ng ayuda o sa mga maliliit na mangingisda bibigay ng tulong. Napaka-OA nila kung ang gagawin nila pang water cannon. 'Di ba? Tapos ang worst pa nun kapag may nasawi dahil sa ginagawa nilang kalokohan. Alright, maraming salamat. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba. Dito nga daw sa pagpapadala ng China ng malaking puwersa dito sa Scarborough. Umo-overacting na naman sila mga tol, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.